dear beloved, Boss Mike Cervera. Kalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagbabala nyo sa inyo. Maganda yan. Maganda yan. Okay, Reaction. hindi na to salita ng palasyo at ng Ang tanong dito na itong reporter, hindi ko alam kung sino to. Mga kababayan, fake news daw ba yung nilalabas nila na na lumang-lumang parang hinalungkat na kakahukay lang na issue ni Attorney Claire, mga kababayan. Ewan ko ba? Actually, mga kababayan, hindi ko nga yun napanood eh. Sila lang din ang naglabas niyan. Kaya nga sa paglalabas nila niyan, lalo pang napabuti para kay Attorney Claire Castro eh. Nakita tuloy ng mga Pilipino kung gaano katapang yan. Di ba? Napaganda pa mga kababayan eh. Hindi nakita lalo ng mga Pilipino na ang tapang pala ni Attorney Claire kahit ako bumilib dun eh. Bilib na ako sa kanya pero nung napanood ko yung video, mas nadagdagan ng 10 beses na doble. Di po ba? Kayo na huhumusga. Ano ho ang mali doon sa video na pinapakalat nila? Yung nagmamatapang, hindi nagmamatapang. Magkaiba yun. Yung matapang at nagmamatapang. Parang si Digong uli. Di ba? Nagmamatapang ang tawag doon. Pero si Attorney Claire, matapang talaga. Bakit? Panoorin nyo na lang. Pasok. Pakinggan natin Paliwanag na Attorney Claire. Fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagbabala nyo sa inyo? Maganda yan. Maganda yan. Okay, Reaction. hindi na to salita ng palasyo at ng Maliwanag yan tinanong kasi kung fake news yung lumalabas ng mga issue niya na natulog pa doon sa natulog pa sa kulungan mga kababayan. Di ba? Nixon Duque lakas tama kasi ayun na nga. Kita nyo, pero bibiruin ninyo, tanungin pa na fake news ba daw ba yun? Hindi. Inamin ni Attorney Claire eh. Totoo daw talaga yun at matagal na yun. Kakahukay nga lang mga kababayan eh. Sabi nga sa Pangasinan kapangkulabat, kwanda. Di ba? Doon sa mga taga Pangasinan. Di ba? Kakalkali laeng. Kaslanatay nga kakalkali laeng kunada. Saan? Sa Ilocos. Ganon mga kababayan. Yung issue na po yan, ibig sabihin sa Tagalog, matagal na at binabalik lang nila, hinukay lang nila mga kababayan. Sige, panoorin nyo na. Pasok! Pangulo. Ako na to. Okay. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Kita nyo mga kababayan, yan yung mga sagot. Yan yung mga sagot mga kababayan. Kita nyo? Kung mauulit uli, I will, gagawin niya uli. Bakit? Kasi para sa hustisya. Hustisya po ang ang pinaglalaban ni Attorney Claire Castro. Na hindi maunawaan ng mga bobo. Bakit kanyo? Kasi mga kababayan, lason na yung mga utak nila, kakahimod ng puwet ni Digong. Yun po yun. Kaya kung ano-ano na lang, hanap tayo ng ibabanat kanino? Kay Attorney Claire. Naku, wala silang makita mga kababayan eh. Ano makikita nila kay Attorney Claire? Siyempre, wala. Bakit? Malinis na tao. Di ba ba? Alma Kawili di ba? Malinis na tao si Attorney Claire bakit ninyo bakit sila makakahanap ng mga issue? Kita nyo, naglabas sila ng pagmamatapang ni Attorney Claire Castro. Yun po ba matatawag ninyong madumi? Yun po ba matatawag ninyong pangit? Yun po ba matatawag ninyong kasalanan ni Attorney Claire? Hindi ho. Dapat ho yung ganong katangian ay hinahangaan. Lalong-lalo na ngayon, meron na siyang posisyon sa gobyerno. Hindi tulad ng iba dyan. Bitter na bitter pa rin, Yun po yun, mga kababayan. Dapat po si Attorney Claire, ibig ko sabihin, ay hinahangaan po natin.
ng husto. Tama nga lang yung binansag natin na ano, eto si Attorney Claire ang makabagong Miriam Santiago. Dapat pala ganapin natin yan mga kababayan. Bakit ho kanyo? Kitang-kita naman natin. Kitang-kita naman natin. Pangangatwiran, may mananalo ba dyan? Sa mga nagdaan na mga umupo dyan. Saan? Sa PCOO. Meron ba silang nagawa? Wala. Di po ba? Meron siguro. Oo. Na hindi natin nalalaman. Di po ba? Baka mali yung diskarte nila. Ibig sabihin mga kababayan, alam nyo po kasi, ang PCO, dapat malaki ang maging papel niyan para para ibalita lahat ng kung ano yung mga magpapabangot, bago ng mga isip ng mga nilito, nilinlang, niloko, nidigong. Yun po yun, mga kababayan. Napakasimpleng unawain, pero bakit parang yung iba'y parang hirap na hirap sila eh. Di po ba? Eto na. Pasok. Maybe yung nakikita niyong video, that's 2015? Oh, Can you see my face there? Oo, ang bata mo dun, attorney, talagang yung kahit naggigil ka eh, cute na cute ka eh. Di po ba? Kayo, napanood nyo yan. Di ba? Napanood nyo yan. Kahit na nung panahon na yun, kita nyo, batang-bata eh. Fresh na fresh talaga eh. Sa bagay ngayon, kita nyo naman, kamukha niya naman si Catherine Bernardo eh, no? Hey, nako. Di ba? Eto na. Younger. That's 2015. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito. Yun na nga yun, attorney. Ayaw talaga nila. Kasi talagang talagang bigla silang mga kababayan bigla silang nagulantang ang tawag doon. Gulantang sila eh. Oo, hindi nila akalain. Biglang mababago ang mukha ng Malacanang. Biglang mababago ang mukha ng Palasyo, mga kababayan. Di po ba? Sa mga hindi pa ho nakakapag-like, sabi ni Scramble, opo, kokonti pa lang daw ho yung nagla-like. Wala pa siya kalahati. Ano po? Di ba? Nagulantang yung mga DDS dito. Kanino? Kay Attorney Claire Castro. Bakit kanyo? Bigla ba naman, pasabog ang datingan nito? Unang araw pa lang, mga kababayan, di ba? Kahit kayo, nawindang O, di ba? Sabi na ni Exe, nawindang ako. Nawindang sila. Di ba? Kahit tayo nawindang. Kahit nga ako, nawindang eh. Wow! Grabe si attorney. Matindi pala ito. So, hindi nagkamali. Hindi nagkamali yung pumili rito. Mga kababayan? Dapat pinapalakpakan yun. Di ba? Addictus Rex. Dapat pinapalakpakan kung sino pumili dyan. Di ba? Tuloy! So, una, ang kwento niyan, merong dalawang magsing-irog na hindi na nagkaayos. Yung bata, naiwan sa bahay ng babae. Flights. Ayan mga kababayan, pakinggan nyo yung kwento Ito yung kwento na ni Attorney Claire Castro. Ito na. Meron daw Ito na nga, papasok na naman yung mag-asawa, hindi nagkakasundo, nadadama yung anak, mga kababayan. Pwede po ba mga kababayan, bago ho kayo mag-asawa, pagkaisipin nyo muna maigi. Wag lang ang sarili. Wag lang yung kaligayahan ninyo, wag lang yung libog ninyo, mga kababayan. Kasi mga kababayan, yung resulta niyan, di ba, Kicks TV, mahirap eh. Di ba? Mahirap. Hindi ako Kicks TV. Di ba? Mahirap. Biruin nyo mag-asawa. Ayan yung naging dahilan. Oo. Netong issue ni Attorney Claire. Nang pumasok siya sa buhay ng dalawang mag-asawa na hindi nagkakasundo. Yung anak ko mga kababayan, naiwan doon saan? Sa babae. Ngayon, sige, patuloy natin para maalaman natin yung kwento niya. Pakinggan nyo na lang pasok. Tuwardes yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata. Sa bahay, nakasama lang ang driver. Nako. First child niya yun. Aha. Now,
Nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Aha. Now, Aha. kausap ko yung babae. No. Kausap ko yung babae. Ang sabi, makikipagkita sa kliyente kong lalaki Ah. dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Makikita sila, ipopromote ko na po sa SM San Lazaro. Umiinom ng kape. Ulitin ko ulit kung saan, Starbucks. Ah. Magi- Uy, ang dami mong pinromote, attorney, ha? Ha? Ang dami mong pinromote. Grabe ka. Thank you nga pala sa sponsor ko. Opo, ha? Thank you sa sponsor ko, Fred Perry, mga kababayan. Opo, meron na akong tatak ko. Oh. Tuloy. Makikita sila, nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Aha. Okay? After that, bigla na lang, I just came from a hearing, the Ramjan case in Paranaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. But when I was there with the relatives, Okay. sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, Aha. wala naka-uniform habang Yeah. nag-aresto. Yun naman pala eh. O, sige, tuloy natin tong kwento. Makinig kayo. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ah. Ano pong complaint? Ah. Hindi ako pinapansin. O, bakit hindi ka pinapansin, attorney? O, ngayon siguro papansinin ka na nun. Aba, iba na ang katayuan mo ngayon. Siyempre, yung mga aso nga pinapansin ka eh. Yung pakaya. Di ba, mga kababayan? Iba na ang katayuan ni Attorney Claire ngayon. Iba na. O, tuloy. I introduced myself as a lawyer hanggang sa umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. Sino So I yun? was asking for his name, tinalikuran ako. Nako, Okay? binastos si Attorney Claire, mga kababayan. Oo, tinalikuran eh. O, tuloy. So ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng sa isang babaeng pulis, okay? Ano ang complaint? I deserve to know that. Siyempre naman, mga kababayan, bilang abogado, noong lalaki, mga kababayan, dapat malaman nung ni Attorney Claire yan. Di po ba? Tuloy. I was the counsel. Walang complaint, walang warrant of arrest. And my client was not doing any crime. Correct. Wala. Wala ho yun. Bakit naman? Anak niya naman din yun eh. Di po ba? Sa mga lalaki, anak niyo rin naman ninyo yun. Kahit nakunin ninyo, kasi wala naman yung magulang, pero nyo iiwan ninyo sa driver. Di po ba? Iiwan nyo yung anak nyo sa driver lang. Tapos kayo, wala sa bahay. Bilang tatay, mga kababayan, wag nyo pipigilan. Wag nyong hahadlangan yung kanyang karapatan sa kanyang anak, sa mga anak. Di po ba, mga kababayan ko? Pasok. No, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? Yan. You know that there should be at least the guy or the accused or the suspect should have been committing a crime. Siguro, attorney, ginawa nila nagreklamo at malakas siguro, nagawa nila nagawa ng paraan na gawing kidnapping. Biruin mo, anak mo, kikidnapin mo. Saan ka naman nakakita nun, mga kababayan? Sige, tuloy. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime. But none. He was just drinking coffee. Wala naman umiinom lang na daw ng kape. So, anong krimen doon? Di po ba? Totoo naman. Ano po bang krimen doon? Wala naman akong krimen. Shoutout po kay Luisa. Macmelon na taga Alaska. Tuloy. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel, I forgot the name of the colonel, parang bossing nila, sir, wala tong warrant of arrest, walang complaint, walang... And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net at the time. Sino Inquirer dito? Hindi ko alam kung sino yun nakalimutan. Ate Kraman Oy, tumigil ka. Anong MMK?
Ganda nga ng kwento para nga matapos na 'to. Kasi nga ginagawa ng mga DDS na issue para matuldukan na, no? O ayan na, kwento na lahat ni attorney. O ano pang gusto ninyo? Di po ba? O tuloy. Sorry, para sa'yo. Hindi niya lahat kinuha yung kwento. Hmm. She did not even ask me. Hmm. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, I talked to the officers. Aha. Sabi ko, sir, walang warrant to. And then, one of the officers din doon, nadinig ko na nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan, pakulong mo na yan. Naku, patay na. Ayun na, may nanunulsol pala eh. Oo. Iba talaga ang sulsol, ano? Kaya ikaw, Nixon Dukay, ha? Huwag kang sulsol, ha? O, tuloy. Splice to. Hmm. Ay, splice to. Hmm. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, Hmm. ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? O, kita nyo mga kababayan, totoo naman. Di ba? Ipagtanggol yung kliyente, ipakulong si attorney, anong kasalanan niya? Nagtatanggol lang naman. Di po ba? Ha? Ako yung natatakot, Boss Mike, kasi sigurado i-debunk na naman nino. Eh, wala akong laman. Ano ba yung binabanggit mong tao na wala naman laman ang ulo niyan, kundi magmura lang ng magmura. Di po ba? Alam nyo, tapos na yung era na yung mga tao gusto ng palamura. Wala na ho yun. Hindi na ho angkop sa panahon ngayon. Ang kailangan ho ng mga tao ngayon ay yung maipapalawanag ng maigi kung ano yung opinion at pananaw na po pwedeng kapulutan ng aral. Eh, yung kanilang mga ginagawa dyan, ano ba napupulot ninyo? Di ba? Mura lang ng mura. Kung ano mga kabastusan ng lumalabas sa bunganga. Tama po ba yun? Ano ho ang aral ang mapupulot natin doon? Di po ba? Ako may sinasabi ko, pero dinadaan ko sa ibang salita para mga kababayan hindi maunawaan ng karamihan. Di po ba? Tuloy. Yun siguro yung nakita nyo. O hindi, na-splice. Oh, yan, na-splice yan. So if you want to get the original copy niya, pero siyempre putol-putol na rin yun edited. Sa inquirer.net, that's 2015. September. Alam ni Miss Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that times, ABS-CBN sa DZMM, I was allowed to. Diba, otherwise, kung meron akong mali, I would not be allowed to go on air. And Correct, mga kababayan, di ba? Totoo yan. Kulong ka muna bago siya sumagot. Eh, mali naman yun, Addictus Rix. Di ba, Lord Glenn? Mali naman yun. Di ba, Aichang, Jai, Chichi Borichi, tama ba yun? Kulong ka muna bago ka sumagot. Oh, di ba? Hindi naman pwede yun. Eh, yung kaibigan ko nga, may sinampahan ng Yung kaibigan ko lang, may sinampahan ng ng cyber libel eh. O, dinaan sa proseso eh. O, di ba? Hanggang nakapag-bail eh. O, yun yung proseso. Hindi yung ganito. Wala nang, mauuna na yung kulong bago ka idemanda. Mali-mali yan, mga kababayan. Maling-mali yan. O, tuloy. then after that, oh yan, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, sabi nung isa, namaya pa na isang pulis, sabi niya doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong yan. O, tama, di ba? O, open-minded. Boss Mike, pwede na sa akin yung replica. Mahal din yung replica. Yung super clone, mahal din yun. Ano ka ba? O, tingnan mo sa TikTok, ang dami. Abay, umaabot din ng halos 50 mil. Bumili ka na lang ng totoo. Ipunin mo na lang yan. Di ba? Punin mo na lang. Yung bumili kayo ng original, wag na yung peke. Sa bagay, yung mga mayayaman bumibili ng peke. Bakit to? Eh, mga kababayan, kasi, yung isip nila, kahit mawala, at least mura lang. Mura lang sa kanila yung mga tagsi 50 mil. Mura lang yan. Oh, at saka kapag suot naman nila, hindi na pagkakamalang peke kasi alam nyo yung gawang mga clone ng China, grabe talaga. Kung hindi kayo marunong tumingin, mga kababayan, iisipin nyo totoo talaga. Attorney, tuloy mo na. Problem is, kinulong ako, na naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Ako? Why?
Eh kung ako lang naman ang gusto nila dahil lumaban ako, nangatwiran ako. Eh di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung sekretary ko? Oh, lahat pala sila, no? Talagang damay-damay, ano? Matindi. Oo, matindi. Tuloy. Hindi ba? So hindi yun nakuha ng Inquirer.net. Yan lang. I was not even interviewed. What happened? Correct. Dapat in-interview nyo. Ngayon, nandiyan kayo. Malamang nandiyan ngayon. Nakikinig sa kanya yung Inquirer, ano? Di po ba? Yan, nakikinig yan siguro. Nandiyan dyan. Ngayon, na nagtatanong na rin sa kanya ngayon. Nasaan na kayo, Inquirer? Dapat lumabas kayo dyan. Di po ba, mga kababayan? Paliwanag nyo. In-splice nyo pala yung video para pasamain sino? Si Atty. Claire Castro? Grabe. Malupit. Malupit. Ibang level. Ibang level din yung pagtrabaho sa kanya. Tuloy. Diba? And the title. The title. Siyempre, clickbait yun, attorney. Parang vlogger. Parang vlogger. Clickbait yan, di ba, Ram J? Ganun talaga. So, umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Correct. Okay, again, hindi yun iskandalo. That's a fact. Tama. Pak talaga yan, di ba? Kapag ka nakita ko, hindi kong pakpakik na talaga. Pak talaga yun, hindi yun iskandalo. Napakaliwanag naman sa video. Di ba, pinagtatanggol lang ni Atty. Claire Castro. Tapos sasabihin nyo, iskandalo, nag-iskandalo si Atty. Claire. Hindi ho. Pagtatanggol ang tawag doon. Ngayon, maliwanag na sa inyo. Baka naman ulit-ulitin nyo pa to. If you will be my client, and you will experience the same, I will do it again and again. Ayan, mga kababayan. Gagawin ulit. Kung mangyayari man yan ulit. Gagawin. Kung ano yung ginawa niya noon, yung pa rin ang gagawin niya. Paulit-ulit. Nako, mga kababayan. Kaya kayo mga DDS, mag-ingat na kayo riyan. Tandaan nyo, si Atty. Claire, hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. Kita nyo naman, nasampulan, sino? Si Digong. Ano nangyari kay Digong? Biglang tumahimik. Tameme na, mga kababayan. Sinundan pa ni Baste at sinundan pa ni Sara. Ano na sagot ng mga amo nyo? Ano na? Ano na sagot ng mga DDS? Di ba? Ano na sagot ni Banat Bay? Ano na sagot ni Maharlika? Ano na sagot ni Libayan? Kayong tatlo, magsama-sama na. I-debunk nyo na. Sino? Si Atty. Claire Castro. Nang may marinig naman kami galing sa inyo. Hindi yung biglang tatahimik na lang kayo. At babaguhin nyo na naman yung naratibo. Ang pinag-uusapan dito, yung mga fake news ninyo. Tulad niyan, binabanatan nyo ng may parinig pa kayo na na dating nakulong, kasi nga, ganito, ganyan. Putik na yun, hindi nyo maunawaan yung pack ni attorney. Mga kababayan, kailangan manaig ang hustisya, hindi yung kwarta. Diba? Yun, mga kababayan. Our beloved Boss Mike,